Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami ng aming pamilya sa gagawin naming Bible Enthronement Ceremony sa tahanan ng aming pangalan na anak. May inihanda po kaming stand para sa Biblia at ito ay dapat na pirmihang nakaluklok sa isang lantad na bahagi ng tahanan. Naghanda rin po kami ng mga kandila at bulaklak. Ang mga miyembro ng pamilya ay magtitipon sa paligid ng pagluluklukan ng Biblia. Ang iluluklok na Biblia ay dadalhin ng nakataas ng kamay ng isang nakatatandang miyembro ng pamilya, maaaring ama o kung may pari, mula sa pintuan papasok ng bahay. Sinasabisag nito na ang banal na salita ay hindi mula sa ating sariling pamamahagi, kundi isang libreng handog sa atin mula sa Panginoong Diyos. Simulan na po natin ang seremonya ng pagluluklok sa pamamagitan ng isang awit. Bahagi ay ang pagluluklok. Sisimula ng entrance procession mula sa pintuan. Ang nakatatandang miyembro na may hawak ng Biblia ay maglalakad papasok ng tahanan. Siya ay may bibig kasing mga kataga at ito ay ulitin ng mga taong bilang doon. Gagawin niyo ito sa pintuan at sa gitna ng sili. Pagdating sa unahan, siya ay haharap sa mga tao at babanggitin muli ang mga kataga. Pagkatapos ay ilalagay na ang Biblia sa inihandang luklukan kasama ang kandila at bulaklak. Salita ng Diyos, landasin namin iyong tanglawan. 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 Purihin natin ang Panginoon. Kasunod po nito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at isang maikling pagninilay mula sa binasang Ebanghelyo. Buksan ang ating mga puso at isip sa pakikinig natin sa mga pagbasa mula sa banal na aklat. Unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan niyo ito, mga kapatid kong minamahal. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na naitanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos na makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, galak ang hatid ng iyong salita, Panginoon. Galak ang hatid ng iyong salita, Panginoon. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan.
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Galak ang hatid ng iyong salita, Panginoon.